sobrang galit, sobrang suklam, at may pangako sa bayan. I will not leave this office until I fix this. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Sa tinagal-tagal ng panahon na pinagsasamantalahan tayo ng mga politiko at mga kawani ng DPWH, finally, nagsalita na ang presidente, sobra-sobra ng garapalan. Wala ng respeto sa batas at walang respeto sa mamamayang Pilipino. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. I keep talking about economic sabotage. 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanapbuhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. I will not leave this office until I fix this. This is it. 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 Alam din naman natin na matagal na nangyayari ito. Marami ng presidente ang dumaan at kung kaya nahirati na ang mga buktot na mga magnanakaw dyan sa pamahalaan. Walang pumupuna. Walang nag-iimbestiga. Kaya umabot na sila doon sa garapalan na talaga. Nung una, ano lang yan, paporsye-porsyento. Nagsimula siguro yan, mga 10%, 15%, 20%, hanggang sa umabot na sila sa pag-deliver ng mga substandard na mga construction materials, substandard na pag-deliver ng mga trabaho nila, hanggang sa nasarapan na talaga ng gusto. Ang sarap naman kasi, milyon-milyon. Billions pa nga kung minsan, para doon sa mga matataas na opisyal. Nasarapan na sila na walang humahabol, walang nag-iimbestiga. Kaya itong kasalukuyang panahon, umabot na sila doon sa ghost projects. Wala na talagang idinideliver na proyekto. Wala na silang pinapakita sa mamamayang Pilipino na ginawa doon sa kanilang projects. Doon sa mga binadgetan nila, nag-effort pa sila doon sa Kongreso para magkaroon ng insertions. Alam naman natin, mga walang project study yan. Pagkatapos, nakuha nila ang budget, kinuha nila yung paborito nilang mga contractors, ginawa ng proyekto, katulong ang DPWH, at yun na nga. Ito yung tinatawag ng presidente na guni-guni lang. Wala na talaga silang dinideliver na project. Wala na. Ito na talaga yung pinaka-apex, pinaka-mataas na uri ng pananamantala at pagnanakaw sa bayan. Wala nang idinideliver na project kahit na isang bag ng semento, isang pirasong bakal, at wala ni isang laborer na binayaran para doon sa mga project na ginawan ng mga dokumento, ginawan ng mga papeles. At sinertify ng mga DPWH na completed projects at binayaran ng 100%. Baka nga pati yung mga retention niya, bayad na. Malamang-lamang kasi ang 10% na mga hundreds of millions sa project, napakalaki rin. Saan napupunta? Mas malamang-lamang nga, mga opisyal na rin ng DPWH ang makikinabang dyan sa mga retention na yan. Mga 10% retention. So, ganyan na po ang nangyayari. Kaya ang Pangulo ay hindi na nakatiis. Inisa-isa ang mga projects na kaduda-duda. At lumalabas nga na marami dito sa mga inocular inspection ng presidente ay mga substandard at ang iba non-existent. Katulad na nga nung kanyang pinuntahan sa Baguio City na
kahapon lang ay pinuntahan niya. Mabuti na lang at talagang nakinig siya kay Mayor Benji Magalong at yun, nabigla na lang tayo na ang presidente na doon sa Baguio City at tiningnan yung mga ginawang slope protection na sinasabi niya nga walang nagawang proteksyon. At isang ulanan lang, isang maliit na landslide na ubos yung mga sinasabing proyekto na supposed to be magpoprotekta doon sa area na yan para hindi madisgrasya ang mga tao. Wala talagang ginawa. Walang accomplishment. Zero accomplishment ang sabi ng presidente. Ganyan pong uri ng pagnanakaw na ang ginagawa nitong mga taong ito. At alam natin na sangkot nga rito ang mga district engineers at iba't iba pang mga empleyado ng DPWH. At hindi rin gagawin ito ng mga empleyado, ng mga kawani ng DPWH kung ito ay walang blessing doon naman sa mga politicians na nag-a-access ng mga pondo para sa kanila. Magtatakipan sila dahil sila ay may pakinabang. Hindi nila ituturo, hindi nila kakantiin itong mga politicians na to na gumagawa ng mga pondo para sa kanila. Ibababa sa kanila yung pondo para gumawa sila ng mga proyekto. At yun nga sinasabi natin dito, dati pa porsyento lang sila. Nung tumagal-tagal ang panahon, tumakbo ang napakatagal na panahon na wala namang naghahabol sa kanila, hindi sila nadidimanda, hindi sila nahihinto sa pinaggagawa nila. Umabot na sila doon sa sinasabi nga ng presidenteng ang project na ginagawa nila ay puro guni-guni na lang. 100% na ibinubulsa na nila ang pera. Hati-hati na sila. Hindi na talaga ginagastosan ng proyekto. Ni kusing, isang bag ng semento, isang pirasong bakal, wala na. Ibinubulsa na lahat ang pera. Umabot na sila sa ganyan. Hindi lang yung physical na safety ng mga tao ang apektado rito, kundi pati yung ekonomiya na apektuhan na. Nasasakripisyo ang economy dahil na nga doon sa ating pagiging kampante, magdidepende tayo doon sa mga proyekto na yan na akala natin makakatulong sa atin. Pero hindi. Hindi nakokontrol ang flood, hindi nakokontrol ang mga landslides, kaya apektado pati ang mga businesses. Kaya nababanggit nga ng presidente na malamang-lamang ito ay merong kasong economic sabotage. Mga kapatid, mga kababayan, hindi simpleng problema itong gustong solusyonan ng presidente. Hindi po simple ito. Ang binabangga dito ng presidente ay hindi lang yung mga tao na gumagawa ng korupsyon. Ang babanggain ng presidente rito ay yung sistema mismo ng korupsyon. Hindi po isang tao ito, napakaraming tao ang mai-involve dito. Napakarami. Pati na nga po ang mga matataas na opisyal mula sa Senado hanggang sa local government. May mga tatamaan dito. Kaya hindi ganun kasimple ito, mga kapatid, mga kababayan. Kailangan ng presidente rito ang tulong nating mga mamamayang Pilipino. Lahat ng pwede nating itulong, ultimong mga pagbibigay ng information, at kung ano-ano pang pwede natin extend na tulong sa presidente, kailangan niya yan dito. Dahil sistema po ang binabangga ng presidente rito. Hindi rin magiging madali ang investigasyong gagawin kung sino man ang maglilid ng investigation. Hopefully, ay pangunahan niya ni Senator Ping Lacson at itong si Mayor Benji Magalong. Dahil itong mga taong ito ay may integridad at malawak ang experience sa pag-iimbestiga. At hindi basta-basta pwedeng banggain itong mga taong ito.
Yung ginawa ni Senator Lacson na pagsasalita sa media na sinasabi niyang maaaring may mga senador na sasabit dito. Kung ang nagsalita niya na isang pipitsuging senador, itong mga oras na to, marami nang bumabati ko sa kanya na mga politicians. Marami nang babati ko sa kanya ng mga senador. Kung ang nagsalita niyan ay mga pipitsugin o hindi ganong katapang na personalidad. Pero wala silang magawa. Walang magawa itong mga senador na ito dahil alam nila itong si Ping Lacson ay papalag at papalag sa kanila. At alam din nila na itong si Senator Ping Lacson ay hindi basta-basta magsasalita ng mga irresponsableng pagbibintang o pag-aakusa nang wala siyang pinanghahawakan. Sigurado ako, at this point in time, may hawak na mga ebidensya itong si Senator Ping Lacson. At sasabihin niya ang mga pangalan na yan. Ang mga inaantay nating pangalan sa tamang oras. Huwag nating madaliin ito dahil alam natin, nagsalita na siya. Sinabi niya, baka may mga sasabit na senador dito. Ibig sabihin yan, meron na siyang magagandang lead. At malamang-lamang may mga hawak na siyang ebidensya. Hindi niya lang basta sasagasaan yan dahil meron pa rin politikang involved dito. Hindi niya agad-agad sasabihin yan. Pero, in due time, malalaman natin kung sino mga yan. Although tayong mga mamamayang Pilipino, nakita na natin more or less yan, hindi ba? Alam natin, yung mga senador na wala pang pagbibintang, hindi pa sila itinuturo ng presidente, ay nagpuputaka na. Kaya alam ko, may mga idea na rin kayo kung sino-sino mga ito. Pero siyempre, hindi tayo basta-basta pwedeng magbintang, hindi tayo basta-basta pwedeng magsabi. Kaya lang, ang ating mga basihan dito, bakit ang mga taong ito ay hindi pa na ituturo ay nagpuputaka na. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, tractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Hindi nyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met, talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numero ko pala noong mga nakaraang panahon. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa dito, wala akong kilala dito eh. We're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. If cases have to be filed, let's file the cases if need be. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin na Senator Bato. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Anong meron sila at sila ay nag-iingay na kagad? Samantalang wala pang pangalang binabanggit ang presidente. Hindi ba katakataka yan, mga kapatid, mga kababayan? Wala pang pinagbibintangan ng presidente, and yet may mga senador na nagdidepensahan sa kanilang mga sarili. At may mga senador na rin na inaabsuelto sila. Anong klaseng mga senador ito? Wala pa nga sinasabi ang presidente, pinagtatanggol na nila yung kapwa nila senador. I'd also like to add that during my time also, I would also like to make the same statement as Secretary that Senator Joe never approached me for anything like that. So I just like that. I'll add that to the record that even when I was DPWH Secretary, that applies. Thank you, Senator Mark, Secretary Mark. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.
ano ang sinasabi sa atin ng mga ganitong klaseng mga kilos at pagsasalita ng mga senador na hindi pa tinuturo ay pumuputak-putak na. Again, mga kapatid, mga kababayan, hindi po ganito kadali ito. Kung hindi natin tutulungan ng presidente in our own little ways, kahit ano pang pwede nating itulong sa kanya, gawin natin. Kahit na yung moral support man lang, kung meron tayong alam ng mga information, ituro natin dito kaila Senator Ping Lacson, kaila Mayor Magalong. Ito mismong si Mayor Magalong, doon pa lang sa area niya, sa Baguio City, ang dami niya ng hawak na mga katibayan dyan na nagkakaroon talaga ng korupsyon dyan. At sino-sinong mga politicians ang involved dyan. Kaya maaasahan natin, darating ang oras na talagang iisa-isahin na ang mga pangalan na yan. Iisa-isahin ni Senator Ping Lacson at itong si Mayor Benji Magalong. Kaya nga, mga kapatid, mga kababayan, itong nangyayari ngayon na investigasyon tungkol dito sa mga naglalakihang projects na ngayon pa lang nangyari sa panahon nitong si PBBM. Hindi natin pinupuri si PBBM dahil ginagawa niya ng investigasyon ito, dahil ito'y nangyari mismo sa kanyang term. Nakaka 3 years na siya, tsaka niya na-realize na nangyayari nga ito. Of course, hindi rin natin totally sisisihin ang presidente dahil hindi lang naman yan ang pinagtutuunan niya ng pansin. Bilang isang presidente, katulad na rin ng mga malalaking korporasyon, bawat area of responsibility, may mga key person ka dyan na dapat mag-handle niyan. Na siyang nakakaalam ng lahat at siya ang dapat nagre-report sa'yo. Lalong-lalo na nga ito sa katayuan ng presidente. Sa nilawak-lawak ng kanyang mga dapat alamin at pag-aralan at desisyonan tungkol dito sa pamamahalan ng isang bansa. Alam natin na hindi ganun kadali para malaman niya lahat ng mga detalye na to. Although nangyari ito sa kanyang term, mabuti na rin at siya na mismo ang nagsalita na meron nga inamin niya na meron ngang nangyayaring katiwalian, na meron ngang korupsyon na hindi nangyari doon sa mga nakaraang presidente. Walang naging ganitong kalaking mga investigasyon 20-30 years ago. Na iba't ibang presidente ang dumaan sa atin, alam natin na meron ng mga ganitong klaseng korupsyon. Ang nangyari nga lang dito sa term ni President Marcos, talagang nag-abusuhan na. Masyado na naging kumpiyansa itong mga politicians na nagnanakaw dahil nga siguro nakita nila doon sa mga nakaraang presidente pa na walang nangyayari, walang naghahabol. Bihibihira tayong makarinig na isang DPWH district engineer or empleyado ng DPWH, ng empleyado ng customs na nakukulong at hinahabol dahil sa korupsyon. Kaya nasanay na itong mga ito. Pati na yung mga politiko. Nakita nila, bakit ako hindi gagawa ng ganito? Sila nga ginagawa at hindi nauhuli. Walang nangyayaring paghabol hanggang sa matapos na lang at meron na namang panibagong presidenteng uupo. Walang naghahabol, walang nakukulong, walang nakakasuhan. Paulit-ulit na lang po, paulit-ulit. Kaya naging ganito na itong mga politiko na to. Pati yung mga empleyado ng DPWH. Nagsiyaman na sila na nanggaling ang yaman nila sa kaban ng bayan. Nasanay na sila sa ganyan. Umabuso na. Kaya nga sinasabi ko, umabot na sila doon sa punto na kukunin na lang ang pera. Wala na talagang project na i-deliver. Ghost project na, guni-guni na. Sabi nga ng presidente, umabot na sila sa ganun.
Dahil nga nakita naman nila walang naghahabol, walang nagdidemanda, walang sumisilip sa mga pinaggagawa nilang pagnanakaw. Kaya ito ay tamang panahon na para gawin ng presidente. Sinabi niya nga, hindi siya bababa hanggat hindi niya naayos itong problema na to. Sana mangyari yan. Pero maraming tulong ang kailangan ng presidente para talagang mangyari yan. Yung kanyang kulang-kulang na 3 taon sa kanyang term ay medyo maikli na. Dapat ito ma-fast track, dapat maraming tao ang tumulong, maraming mga katulad nila Ping Lacson, nila Senator Ping Lacson, katulad nila Mayor Benji Magalong ang tumulong dito. At again, yung ating munting suggestion na sana pati yung mga professional organizations ng mga arkitekto, ng mga engineer ay itap ng presidente dahil yan ay may mga members nationwide hanggang doon sa pinaka-kasulok-sulukan ng mga probinsya na maaaring makatulong sa mga physical investigation nitong mga proyekto na to. Pati yung mga pag-iimbestiga ng mga dokumento na sanay ang mga engineer, sanay ang mga arkitekto dito. Sana po ay marinig ng presidente ang ating suggestion na itap ang mga professional organizations para sa investigasyon na to, para magkaroon ito ng magandang resulta. Kailangan ng maraming kamay, maraming utak na gumana rito para magkaroon ito ng magandang ending. Otherwise, Mr. President, baka mapunta lang ito sa wala. Kung mga kukonting ulo, kukonting mga agency ng government lang ang gagamitin dito. Yung suggestion ni Senator Tito Soto, na sabi niya magkaroon nga ng isang independent investigating body, tama rin po yun. Ang hindi ko lang masyadong na-agree doon, yung sinasabi niya, dapat meron ditong engineer dito sa investigating body na to. Hindi po pwede rito isang tao lang. Hindi po pwede isang arkitekto or isang inhinyero doon sa investigating team. Masyado pong prone yan sa attack. Masyado pong prone yan sa pag-access ng mga corrupt na mga involved dito. Madali pong atakihin yan. Para po maging insulated ito at hindi madaling i-influence ng mga involved na politicians dito, ito pong investigating body na to, ang dapat i-involve dito ay organizations. Hindi po isang personalidad or isang opisina, kundi organizations. Organizations ng mga arkitekto, organizations ng mga engineers. Para hindi maging ganun kadali kung kakausapin yan nitong mga taong involved dito sa mga kaso na to. Dahil ang organizations makakapili yan at pwede magpalit-palit ng tao yan just in case kailanganin. Hindi po uubra yung kanilang mga pag-access dito kung gusto nilang i-access yung mga tao na iuupo dyan sa investigasyon na yan kung organization ng kausap. Kaya, again mga kapatid, mga kababayan, kailangan ng moral support at mga iba't ibang suporta pa ng presidente para may mangyari dito. Tumulong po tayo, ito po ay para sa ating lahat ng mga mamamayang Pilipino. Ito pong ginagawang investigasyon na to, ito pong inaantay nating maganda resulta dito, ay hindi mangyayari kung hindi tayo magtutulong-tulong, kung hindi natin susuportahan ng presidente dahil kailangan niya kahit na po moral support. At uulitin ko, at stake po dito ang buong sambayanang Pilipinas. Dahil pag nawala itong mga korupsyon na to, isipin nyo, trillion po. Trillion na po ang budget ng Pilipinas.
kada taon, kada term ng mga presidente, ilang trilyon na po yan. At malaking portion po dyan napupunta lang sa korupsyon. Na kung masusugpo natin ang korupsyon na yan, hindi po masamang isipin na dapat kasing yaman na tayo ng Japan ngayon. Kasing yaman na tayo ng Singapore ngayon. Kasing yaman na tayo ng Malaysia. Kasing yaman na tayo ng Brunei at iba pang mga bansa na kapitbahay natin dito sa Asia. Dapat nga nauna pa tayo sa kanila. Dapat nauna pa tayong umasenso, umunlad at naging isang modern country. Tayo, hanggang ngayon tinatawag pa tayong third world country. Na ang pera natin sobra-sobra sana para sa mga proyekto para pagandahin ang Pilipinas. Na iilang bulsa lang, iilang mga politicians lang ang nakikinabang, iilang mga engineers diyan sa DPWH ang nakikinabang. Na hindi dapat sila ay nakukontento sa mga sahod nila, sa sweldo nila, at dapat nagsiservisyo sila ng tama para sa ating bansa. Pero ang nangyayari, kanya-kanya pong bulsa. Kanya-kanya po silang bulsa. Kanya-kanyang pagpapayaman ng kanilang mga sarili. At ang yayabang, mga arrogante. Panahon na po para tapusin yan. Pagtulong-tulungan po natin at tiyakin natin, mga kapatid, mga kababayan, Mr. President, na ang mga taong ito bago kayo bumaba ay makulong na. Masawata ang pagnanakaw, masawata ang mga kawatan, at dapat makulong po sila. Ipakulong po ninyo, Mr. President, ang lahat ng mapapatunayang mga magnanakaw. Mr. Senator Ping Lacson, Mayor Benji Magalong, ipakulong po ninyo ang mga magnanakaw na mga politicians, mga magnanakaw diyan sa DPWH, mga magnanakaw sa customs at iba't iba pang branches ng government. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito na lang. Kung po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. I-share po natin, paratingin po natin sa Malacanang, paratingin po natin kay Senator Ping Lacson, kay Mayor Benji Magalong, at lalong-lalo na sa ating presidente, yung ating munting suggestion, with all due respect sa ating presidente, sana po mapakinggan ang ating suggestion nang sa ganon itong mga organization ng mga arkitekto, mga engineer ay makatulong sa investigasyon na to, makatulong para makulong ang mga magnanakaw, makatulong para finally masenso na umunlad ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay po. Thank you so much. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.